Paano ba natin i-update yung ating business information for tax invoices? So, yun yung share ko sa inyo today. So, keep on watching. Hi everyone, it's Emmy Grace and welcome back to my channel. So today, ang share ko sa inyo ay paano ba tayo mag-update ng ating business information. Dahil may mga nagtatanong din sa akin, paano ba tayo mag-update? Paano ko ba i-upload yung aking BIR registration? So now, na nag-update si Shopee na kailangan na natin ng BIR registration at kung na-secure nyo na yung inyong BIR registration, it's now time for you to update your business information. So madali lang naman yung mga steps na kailangan natin gawin. So number 1 step ay pumunta lang tayo sa ating seller center. So, dyan sa seller center natin, ay doon sa left portion ay makikita natin dyan yung maraming options. And then, ang i-click natin dito ay yung shop. So, dyan sa shop ay meron kayong makikita ang mga drop-down menu. So, yung shop rating, shop information, shop decoration, shop category, etc. etc. So, yung i-click natin dito ay yung ating shop information. Now, pag click natin itong shop information, ay magre-require lang si Shopee ng password. So, i-type in lang natin yung ating password and then i-click natin yung verify. And then, it will lead you to this screen. Nakalagay dyan yung shop information. Tapos, meron tayo dyang tatlo na parang categories or tatlong portion or section. So, meron dyang nakalagay na basic information, Shopee contact information, at meron ding business information. So, ang i-click natin dito ay yung business information. So, dyan sa business information ay makikita nyo on the right side, nakalagay dyan ay edit. So, i-click lang natin yung edit para makakapag-edit tayo ng ating information. So, pag click nyo yung edit, yung step number 2 natin ay i-input natin yung ating information as written doon sa ating BIR Certificate of Registration. So, ito yung screen na makikita nyo sa ating business information. So, dyan sa seller type ay pag click nyo yung arrow down ay makikita nyo yung drop-down menu. So, meron kayong dalawang options dyan, sole proprietorship at partnership/corporation. So, kung saan kayo nagpo-fall na type, ay iyon yung i-click nyo. So, like for example, kayo ay sole proprietorship, i-click nyo lang yung sole proprietorship. And then, nakalagay dyan yung registered name. Then, itatype in nyo lang yung inyong registered name. So, yung registered name nyo ay ito yung nakalagay din doon sa inyong BIR registration. And the same as yung registered address. And after ng registered address ay yung taxpayer identification number, itatype in lang natin yung TIN natin dito. The same din to nung nandoon sa ating BIR registration. Meron diyang nakalagay na value added tax registration status. So, pag click nyo yung drop-down menu dito, ay nakalagay dyan na non-VAT registered or VAT registered. So, i-click nyo lang yan kung ano yung nakalagay sa registration nyo, no? Kung kayo ay non-VAT man or VAT registered business. And then, nakalagay dyan yung BIR Certificate of Registration. Kailangan natin i-upload yung screenshot, yung picture, or yung scanned photo ng ating BIR Certificate of Registration. And then, after nun, ay nakalagay dyan yung business name or trade name. So, lalagay lang natin yung ating business name na nakalagay din. So, the same din siya dapat doon sa ating Certificate of Business Registration. And after that, ay meron kayo dyan makikita na most recent sworn declaration. So, itong sworn declaration ay katibayan ito na yung business nyo ay belong doon sa mga small, medium enterprises at hindi talaga umaabot or nag-exceed yung gross income nyo ng 500,000. So, i-upload lang natin yung ating sworn declaration dito. And then, after this one, ay i-click lang natin yung save para ma-save na yung ating business information. And then, yung last step is to click yung submit. Now, take note lang na kapag na-select na natin yung ating seller type, kung ito man ay sole proprietorship or kaya ay partnership/corporation, ay hindi na natin ito mababago. Kaya, we have to make sure na tama yung ating i-click na seller
type. So there you go, ganun natin i-update yung ating business information. So I hope na nakatulong itong video na to sa inyo. Please give this video a big thumbs up kung nakakatulong man yung ganitong content here in this channel. At mag-join na rin kayo sa Graceful Homeschooling Family. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell for more videos like this. Marami akong mga ganitong content here in this channel at marami pa akong i-upload in the future. Now, kung meron pa kayong mga questions about this or about BIR registration, ano ba yung mga kailangan nating business documents na i-secure para makapag-start tayo ng business, lagay nyo lang yung questions nyo down in the comment section. I will try my best to answer them. So, thanks so much for joining me today, and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone, and I will see you around. Bye!